Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, nabulabog ang Senado sa matinding pasabog ni Senator Nancy Binay. Revilla natulala. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan din po natin ito pong pagbibiro ni Senator Nancy Binay. Dinaan po sa biro yung naisa raw po sa nag-trigger na pagkawala sa pwesto ni Mig Zubiri ay ito pong injured na paa ni Ramon Revilla. No? So sabi nga ni Nancy Binay, mas powerful pa ang injured na paa kaysa sa powers that be. Bagamat dinadaan sa biro nito ni Nancy Binay, no? The most powerful yung yun pong paa. Kasi yun na kinakatwiran ngayon. Ang linaw po sabi ni dating Senate President Zubiri, kaya siya natanggal sa pwesto dahil hindi siya sumunod sa powers that be. Thank you very much kay Eben Loha na nagbigay sa atin ng 25 Hong Kong dollars. Pero mga kababayan, no, ito, opinion lang po ito ha. Kung yun man po ang naging rason ni ex-Senate President Mig Zubiri, malamang sa malamang, meron din pong basihan, no? Itong si Senator Nancy Binay kung bakit niya po sinabi na dahil sa paa ni Senator Bong Revilla. Kasi nga po si Senator Bato, di ba? Nagbigay rin ng statement about dyan na mukhang na-trigger po, no? Yung mga artistang senador na pumirma doon sa pagpapalit kaya Zubiri. Dahil nga doon sa ginawa ni Zubiri kay Revilla, no? Na ayaw niyang pa-attend din, no? Sa Senado dahil nga po ma-injury yung paa. Injured po yung paa mga kababayan. So, yan, nagalit di umano itong mga artistang senador. Kilala niyo na po yung mga artistang senador. Ito nga po mga kababayan ang nakakapagtaka. Ito, personal opinion ko ito mga karibin natin Si Revilla, no? Si Senator Jinggoy Estrada convicted, di ba? I think nakulong din po itong si si Revilla, di ba? Kasama sila ni Jinggoy. In really. Sa pork barrel, kinasuhan rin sila doon, di ba? Ang naiisip ko mga kababayan, parang kumukuha ng mga koneksyon. Ang administrasyong ito doon sa may mga kaso dati, di ba? Na mga senador na ngayon. Ang naiisip ko lang mga kababayan, kasi pag ganyan kasing mga kaso, no? Ang tiwala ng taong bayan ay parang kumbaga 50-50 or 60-40, di ba? Madali lang pong ma-dispose sila. Yan po ang opinion ko, no? Kaya ba kinukuha sila ng administrasyon dahil disposable sila? Yan ay opinion lamang mga kababayan. Depende po yan sa inyo kung ano po sa palagay ninyo. Bakit, di ba? Kasi si Senator Jinggoy naging top 2, di ba? Top 2 most powerful senator in the Senate mga kababayan. Biruin mo yan Naging top 2 pa yung Hindi siya sumunod sa powers that be.
ano po yun eh, kapanipaniwalang kwento. Biglang siyempre, para hindi lumabas na siya ay ano lang, tau-tauhan lang itong si Quezzo, no? Kinakailangan niyang akuin lahat, no? Na siya yung naglakad, ang galing niya, no? Ilang araw niya lang trinabaho yung mga senador. Yung nag-trigger daw, isa sa mga paliwanag nila, yung siyempre kitang-kita natin na parang inapi ni Mig Zubiri si Ramon Revilla, no? Yung drama ng paa. Kaya sabi nga ni ito po mga sinabi nito ni Binay. Sabi ni Binay, English speaking pala to si Binay. We have the first Afro-Filipino, African Filipino. Biro lang, Ma'am Nancy. Biro lang. English speaking. African Filipino. Ito ang sabi niya. Medyo weird lang kasi. Medyo weird lang kasing isipin na sa dinami-dami ng conspiracy theories na nagsilibasan sa likod ng Senate ko, isang paalang pala ang dahilan kung bakit nasipa at natanggal sa pwesto si Mig Zubiri. Yan. So, ganun na nga. The best or worst interest of the nation is just a foot away. Ang dami, no? Ang tindi. Komedyante pala to eh. Revilla is recovering from Achilles tendon. Yan. Kung yung paa ang dahilan sa pagkatanggal sa pwesto ni Senator Migs, masasabi natin na that they have really put their best foot forward. Ikaw naman mo, Senator Binay, magaling ka pala magpatawali ka rito. Ilapit mo yung ulo mo, Senator Binay, at lalagyan kita, pupulbuhan kita. If a sore foot can inspire such decisive actions, just imagine what a fully functioning pair of feet could do. But now the foot has spoken, sama-sama para sa paa ni Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla, meron ka ng anong tawag doon? Campaign na sama-sama. Ano yung sabi ni Binay? Sama-sama para sa paa ni Senator Bong Revilla. Nakaka-insulto nga naman, no? Sa Solid 7. Yan po ang bagong taguri sa kanila, no? Solid 7. Yan yung hindi nang iwan kay Mig Zubiri. Wala naman tayong pakialam dyan. Pareho naman dilawan yan. In fact, alam nyo, eto katotohanan Mig Zubiri. Hindi ka naman inapi. Mahina ka talagang leader. Aminin mo na. Paano ko mapapatunayan na mahina? Ilang araw ka na nakudita, hindi mo pa alam kung kayo yung magma-minority o mananatili sa majority. Sinipa na kayo ng paa ni Revilla. Hindi mo pa rin mapagpasyahan kung kayo ay magma-minority. Dapat automatic na yun. Diba? Saan mo dadalhin yung pito na yan? Nag-iisip pa rin. Ganun ka kahina. Ang tagal mo mag-isip. Ilang araw na ba? 1 linggo na yata yan nakudita eh. Tapos sasabihin mo na mahina ka talaga. Di ba? Pero ang katotohanan, tama si Zubiri. Hindi siya sumunod. Ano po yung hindi niya sinunod? Una, chacha. Ikalawa, patigil yung Pidealix ni Bato. Sama-sama tayo sa paa ni Revilla. Mahusay ito si Nancy. Tapos yung problema yung nagulat. Doon ako bilib na bilib, no? So yan mga kababayan, tama po talaga na tutukan po natin, no? Yung mga mangyayari. Ngayon, no? Kasi baka matuloy na itong chacha. Yung PI po nila, matuloy. At magising na lang po tayo. May Prime Minister na po tayo mga kababayan. No? Kasi nawala na po yung issue sa chacha. Nawala na po yung mga nag-uusap-usap about dyan sa chacha. Pero siguro tuloy-tuloy pa rin ito sila. Kasi hindi naman ito mga ginastosan na nila yan eh. Diba?
So, abang-abangan lang po natin. Baka nga magising tayo, meron na po tayong Prime Minister. Ha? Di ba gaya nga ng sabi, pag Prime Minister, no? Mga congressman na lang po ang pipili. Nako. Alam naman po natin ang mga congressman, di ba? Kapag hindi mo yan binigyan ng proyekto, ng budget, no? Wala. Hindi ka niyan iboboto. Pero pag, diba? Pinakain mo yan. Mga buhaya kasi. Ha? Pag binusog mo ang mga yan, mga kababayan, kahit ano pang gawin mo dyan, ha? Nakalokohan, hindi po nila yan makikita pag mga busog po ang mga ito. Ha? Kasi, mag-ano lang to magbababad. Para pag nagutom ulit, hihingi na naman yan. You know what I mean, mga kababayan. Pag mga congressman po, no? Ang pipili na lang. Sila na lang po yung pipili para maging isang prime minister ang isang politiko. Ano pa at meron taong bayan. Diba? Siguro ko naman ay hindi naman let's say na lang po, na matupad nga nila yung chatcha na yan at magkaroon ng prime minister. Sa palagay niyo po ba ganun lang yun sa taong bayan? Ha? Sa palagay niyo po ba hindi mag-re-react ang taong bayan kung kayo-kayo na lang ang pipili ng mga politiko na ilalagay ninyo bilang prime minister? Nako. Ha? Baka magwala po ang taong bayan pag nagkaganon, mga karibin natin. Ha? Kasi wala na sila-sila na lang. Nagulat ka talaga? Wala kang kamalay-malay? Sinibak po itong sa pwesto, itong Davao City Police. No? Ito po, kaugnayan po to. Ito po, kinumpirma ni Police Regional Office Region 11 spokesperson Major Catherine De La Rey na isinailalim si Davao City Police Chief Colonel Richard Badang sa administrative relief. Base ito sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service kasunod ng sinagawang motu proprio investigation hinggil sa pagkamatay ng 7 individual sa anti-illegal drugs operation sa Davao City noong ika-23 hanggang 26 ng Marso ng taong kasalukuyan. Kakaibat ito ng drug war na inilunsad ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan isinagawa ang naturang operasyon sa ilalim ng pamamahala ni Batang nakatatalaga lamang bilang bagong DCPO director noon. Okay, alam po ninyo, ang question po, meron po ba nilabag yung mga pulis? No? Sila po ba ay hindi po ba totoo na yung mga napatay? Ito lang po yan di ba? Marami pong operasyon. Eto nga po yung masaklap ngayon, mga kababayan, no? Kasi yung otoridad, no, hindi na po, dalawa na po ang kalaban nila. Pag sila po ay nakakagurgur ng mga kalaban ng gobyerno, di ba? Gaya nitong mga adik, mga karbi natin, mga drug lord, di ba? Dalawa na po. Sino po? Ha? Yung human rights, di ba palagi yan, may human, yan ngayon, tahimik po yung human rights. Pero maingay naman po yung gobyerno. Parehas naman gobyerno to, kaso lang, yung sinasabi kong gobyerno, yung mismo, no? Yung mismong ahensya. Kapag gumawa ka pala ng drug war, war against drug, kalabang ka na rin pala ng gobyerno. Human rights. Bakit wala tayong naririnig ngayon, ha? Sa panahon ngayon, wala tayong naririnig na human rights. Diba? Yung mga
Sino ba yung attorney ng human rights, mga kababayan? Ha? Bakit hindi tuloy sila yung nagsasalita at itong si Bak agad eh. Ang tinanong ko nung last vlog, mga kababayan, sinasabi ko ano ba kayo? Protector ba kayo? Para ba talaga kayo sa bayan? Diba? Or para lang kayo sa iilang politiko? Well, mga karibin natin, wala po tayong magagawa dyan kasi sila naman po ang nakaupo at nagdidesisyon kung ano ang tama at mali. No? Pero nagtataka lang ako kasi, di ba? Dapat human rights po ang ano niyan. Nagkakandak ng investigation. Gano'n ba 'yon? Ha? Kasi di ba, isa pa naman po ni PRRD, napakaraming ano ng human rights dakdak, di ba? Napakaraming exposure ng human rights. Pero bakit ngayon? Wag niyo sabihin Wag niyo sabihin na porket nag-iba na po ang administrasyon, hindi na po kayo gagalaw. Ha? Lahat po ng nangyayari, sana magkaroon kayo ng human rights. Birahin nyo rin. Di ba? Kung may nilabag ba. Para pantay. Patas. Ang hirap nito. Wala na tayong naririnig eh. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong komento, reaction, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa video ito. Sa paa ni Senator Bong Revilla. Nako. Dahil mga kababayan, maraming salamat po.